Minsan po yung balita, every time na tayo po'y nakakapakinig ng balita, news, ay malaki po ang epekto nito sa buhay ng bawat isang tao. Lalo't higit yung balita na ating pong mapapakinggan ay ito po ay hindi maganda. Ito po ay magbibigay po ng matinding epekto sa buhay po ng maraming tao. Lalo't higit yung mga taong wala pa pong tunay na malalim na pagkakilala at relasyon sa Panginoon. Kaya po, dito po ay maraming tao po ay dumadaan po sa depression, anxiety, sapagkat yung balita po na kanya pong tinatanggap, yung balita po na kanya pong napapakinggan, ay masyado po niyang siniseryoso at masyado po niya talagang itong dinidibdib. Kaya ito po ay nagbibigay po ng negatibong epekto sa kanya pong buhay. At kaya nga po, napakahalaga po yung tinatawag na sa bawat pagkakataon, ang mga tao po ay nakakapakinig ng tunay na mabuting balita. Kaya po, ang topic po ngayong umaga na akin pong ibabahagi sa inyo ay aking pong pinamagatan, The Power of the Lord Gospel. Pag sinabi pong gospel, ito po ay mabuting balita about Jesus Christ. Ito po yung napakahalaga na ito po ay malaman at madinig, maunawaan ng napakaraming tao na nabubuhay sa lahat ng sulok ng daigdig, sapagkat ito po ay napakamakapangyarihan. Napakatindi po ang gagawing epekto nito sa buhay ng bawat isang tao kapag nabalitaan, kapag narinig, kapag naunawaan ang patungkol sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, napakamakapangyarihan ang tinatawag na mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Ito po yung babago ng buhay niya. Ito po yung babago ng kanyang pagkatao. Ito po yung babago ng kanyang panghinaharap. Kapag nabalitaan niya, kapag naunawaan niya ang tinatawag na the power of the Lord Gospel. Kaya po, my beloved brothers and sisters, napakahalaga po ng bawat isa po sa atin ay maging kabahagi, maging kabalikat upang tayo po'y nakapakinig na po ng mabuting balita. Dapat po ito ay atin po talagang maipalaganap sa anumang uri ng aspeto, sapagkat ito'y napakahalaga na maunawaan, mabalitaan, maintindihan ng napakaraming tao, even ang ating mga kapwa, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sapagkat ito ay iepekto sa buhay nila, ang tinatawag na Gospel of our Lord Jesus Christ. Because ito ay napaka-powerful. Okay, dadaling ko po kayo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 24. Ito po yung binabanggit ng Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 24. Ito po ang sinasabi. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong na mga eskriba at ng mga mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan, ito ay kamangmangan. Verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa kanya ay iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit, ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan.
Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Last verse, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So makikita po natin mga kapatid, yung tinatawag na mabuting balita na ipinapangaral po sa panahon pa lamang po ng mga alagad. Ito po yung sinasabi ni Pablo na ang mabuting balita na ipinapangaral nila patungkol sa ating Panginoon, it is the power of our God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. The moment we share, we preach the gospel about Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, makikita po natin na sinasabi po ni Pablo sa kanyang sulat sa lungsod ng Corinth, sa mga kapatid sa pananampalataya sa Korinto, sa verse 18, sa mga napapahamak, ang mga aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Kaya makikita po natin, napakarami pong tao in different religions, pero wala pong tunay na pagpapahalaga at pananalig kay Kristo. Nakatali lang po at nakadepende lang po sa mga kautusan. Hindi po kay Jesus Christ ang tunay na tuon at focus ng pananalig, pananampalataya. Although mayroon pong relihiyon. Kaya binabanggit po ni Pablo sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Kaya po, tunay pong mapapahamak ang napakaraming tao. Kahit pasukan ang different religion sa buong mundo, kapag po yung aral at turo patungkol sa pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ay pinagtawanan, kinutiya, binaliwala at hindi po pinahalagahan. Kaya sabi po ni Pablo, ngunit sa atin na mga inililigtas, ano po sabi ni Pablo? Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung aral po kung papaanong si Jesus Christ ipinanganak, kung papaanong si Jesus Christ namatay sa krus, kung papaano ang ating Panginoon ay muling nabuhay after 3 days, at kung papaano ang Panginoon ay nagsalita na siya'y pupunta sa langit at siya'y muling babalik upang isama niya doon sa kanyang kaharian ang bawat isang mananampalataya. It is the power of gospel about Jesus Christ. Ito po ang pinakamagandang balita na pwede pong mapakinggan, pwede po nating ibahagi, pwede po nating i-share na walang kasawaan. Kahit paulit-ulit, sapagkat napakaraming tao minsan sa unang pakikinig, pangalawang pakikinig, pangatlong pakikinig, hindi pa rin tumitibot, hindi pa rin niya naiintindihan ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Pero meron pong tinatawag na perfect time sa isang tao na kapag naghahanap na siya, kapag pagod na siya, kapag wala na siyang masilungan, kapag siya'y nanghihina na, nanlulupaypay na, kapag siya'y pakiramdam niya sa kanyang sarili, parang siya po ay pasan niya ang buong daigdig sa iba't ibang suliranin, sa iba't ibang pagsubok ng buhay, ay naghahanap na po siya kung papaano niyang mararanasan at masusumpungan ang kapahingahan sa kanyang buhay. At the moment na tayo po ay hindi nagsawa, na patuloy maging parte para ibahagi, para ipag-anyaya ang bawat gawain na kung saan ipinapangaral ang mabuting balita patungkol sa Panginoon. Ito po ay tatama at tutugma sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan at mga kapwa na minsan po
ay merong mga matitinding pinagdadaanan sa buhay na ang tunay lang pong magiging sagot ay ang kapangyarihan ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dyan pa, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matalino. Ang isa po sa pinakamahirap bahaginan, turuan ng mabuting balita patungkol kay Kristo ay ang mga taong marurunong, matalino sa pamagitan po ng sekular. Sapagkat ang pakiramdam nila, bakit mo pa ako tuturuan? Bakit mo pa ako babahaginan? Yung mga bagay na yan ay alam ko na. Sapagkat kaya ko nga narating ang aking disposisyon ngayon sa aking buhay. Sapagkat alam ko ang maraming bagay sa mundong ito. Ang isa sa pinakamahirap turuan ay ang mga taong matalino. Kaya nga po ang mga Hudyo, ang isa po sa pinakamatalinong mga tao at mga lahi sa ibabaw ng mundo ay ang mga Jewish people. Kaya sila po hanggang ngayon ay napakaliit po ang percentage na kumilala at nakilala po nila ang ating Panginoong Hesukristo. Sila po ang pinakamatalino halos sa buong mundo. Pero sila po yung mangmang sa harap ng Diyos. Bagamat mahal na mahal sila ng Panginoon, pero sila po ay hanggang ngayon, majority ng mamamayan ng mga Jewish people, ang mga Israelita, ay sarado ang isip at puso patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po, ang kanilang paniniwala, ang kanilang sinusunod, magpahanggang ngayon, ay ang mga turo ni Moises. Hindi po ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat meron na pong maliit na porsyento na talagang kumilala na po, nabuksan ang isip at puso nila. Praise God. At naniniwala po ako, bago bumalik ang Panginoon, ang Jewish people po ay magsisisi, tatalikod sa maling pananampalataya at kikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, sabi po dito, ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga eskriba, ng mga mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Yung karunungan po ng mga taong ito sa ibabaw ng mundo ay kamangmangan sa harap ng Diyos sapagkat habang hindi kumikilala, habang hindi nauunawaan ng maraming lahi, maraming tao, ang tunay na Panginoon at hindi tinatanggap si Kristo, sila'y mangmang lang sa harap ng Diyos. Ang mga tunay pong matalino ay ang mga taong tunay na tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, palakpakan po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat sa simbahang ito, tayo pong lahat ay kumilala at sumampalataya sa ating Panginoon. Patuloy po natin i-work out yung pagkilala po natin sa Panginoon. Huwag na po natin itong bibitawan sapagkat nakakilala na po tayo, sumampalat tayo. Tayo po'y nagkaroon po ng right relationship through our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Huwag na po natin itong bibitawan. Huwag po nating hahayaan na tayo po'y maagaw pa sa kamay ng Diyos. Huwag nating hahayaan isang araw tayo'y mahulog pa makapangyarihang kamay ng Diyos nang dahil lang po sa mga bagay sa ibabaw ng mundo. Patuloy po tayong manatili sa makapangyarihang kamay ng Diyos at higit sa lahat, magamit tayo ng Diyos upang ma-reach out po natin yung maraming tao na hindi pa po nakakaunawa sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, ano ba yung nagagawa? Ano ba yung po pwedeng mangyari sa isang tao kapag naunawaan niya, napakinggan niya ang pangangaral sa pamagitan ng patungkol sa ating Panginoon? Ano yung pwedeng mabago sa buhay niya? Sapagkat ang ating topic po ay
The power of the Lord Gospel. Very powerful po ito. Kaya po, kapag ito po lagi ang ating papakinggan, kapag ito po lagi ang ating pag-aaralan, kapag ito po lagi ang ating sabik na pagbubulay-bulayin, through the Bible, lagi nating sabik na ating po itong babasahin, pagninilay-nilayin, laging babasahin, walang patid, paulit-ulit, hanggang sa magrema, yung tunay na mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Babaguhin po nito ang ating mga buhay. I want to encourage all of you, my brothers and sisters, na ito pong Bible, umpisahan niyo pong basahin ang Book of Matthew, Luke, Mark, and John. Handyan po, yan po tinatawag na four gospel. Yung sulat po ni Mateo, ni Lucas, ni Mark, at ni John. Yan po yung purong kwento hanggang sa pagsilang, hanggang sa si Jesus po ay lumalaki, nagmi-minister. Si Jesus po ay naggumagawa ng himala. Si Jesus Christ po ay dinisciple po niya yung mga alagad. Hanggang siya po'y gumawa ng mga himala, hanggang siya po'y bautismuhan, hanggang siya po ay namatay muling nabuhay at nanatili ng 40 araw. Nandiyan po lahat ang buong kwento. Kapag yan po'y paulit-ulit po nating binasa, makikilala po nating lubusan sino ba itong si Kristo na magpahanggang ngayon ay hindi tinatanggap ng marami, nagtatalo-talo. Kapag lubusan po nating naunawaan sa four gospel ng Biblia, ang kwento patungkol kay Kristo, pag naintindihan mo't naunawa ang lubusan kung sino si Jesus Christ at kung bakit siya naparito, hindi ka nabibitaw sa ating Panginoon. Patuloy mo siyang mamahalin, susundin at ipapriority sa buhay sapagkat yun po ang kapangyarihan ng Gospel of Christ. Kaya po sa oras na ito, number 1, na mararanasan po ang galaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa buhay ng bawat isang tao, kapag siya po'y nakapakinig, nagbasa at naunawaan niya, tinanggap niya ang Panginoon, the gospel has opened our mind. Mabubuksan po yung mga sapagkat majority po ng mga tao kahit may religion, in different religions, nakakadena, nakatali lang po sa relihiyon. Nakatali lang po sa mga kautusan. Pero yung isip po sarado. Hindi pa po lubusang nauunawaan ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Sapagkat meron po siyang great purpose sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po napakahalaga po talaga na ang mabuting balita, ang gospel about Jesus Christ, ito po talaga ay ma-spread, maibalita sa anumang uri ng pamamahayag sapagkat ito ang tangi lang magbubukas ng saradong kaisipan, bulag na kaisipan upang lubusang maunawaan ng maraming tao ang tunay na layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 6? Sapagkat ang Diyos ay nagsabing mula sa karimlan, ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip, upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. So makikita po natin mga kapatid, si Pablo po inaamin niya, dati po siyang may relihiyon. Pinagtatanggol nga po niya yung kanyang relihiyon nung araw, nung wala pa po siyang tamang pagkaunawa patungkol sa Gospel of Christ. Ibinabibilanggo niya, pinapatay niya yung mga unang mga manampalataya ng ating Panginoon.
Ang pangalan pa po ni Pablo noon ay Saulo. Pero isang araw, nagpakilala sa kanya ang Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang nakasisilaw na liwanag. Tinawag siya ng Panginoon at siya po'y napasubasob sa lupa sapagkat siya po'y literal pong nabulag sa sobrang liwanag na kanya pong nakita at meron siyang tinig na narinig. At ang sabi po ng tinig na ito mula sa ating Panginoong Hesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sapagkat ang mga mananampalataya that time, ang mga unang mga mananampalataya that time ng Panginoon sa Kristo ay kanyang inuusig, hinahabol, ipinabibilanggo, ikinukulong. Yan po ang trabaho ni Saulo. Pero nung siya po ay maka-encounter niyang personal ang Panginoon, ito yung sinasabi niya. Nung personal pong nangusap ang Panginoon sa kanya, at personal po niyang naunawaan ang kapangyarihan ng mabuting balita patungkol kay Kristo, tinanggap niya at kinilala ang ating Panginoon bilang personal Lord and Savior. Yung kanyang dating relihiyon na kinagisnan ay kanya pong iniwan sapagkat naunawaan niya ang kailangan niya ay isang bagong relasyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi po niya rito, balikan po natin yung 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ibig sabihin, inamin niya yung kanyang isip dati ay punong-puno ng kadiliman, kabulagan. At kaya lang ito ay napalis na wala ang kadiliman sa kanyang isip sapagkat nang magmula na ang Panginoong Hesukristo ay kanyang kinilala bilang personal Lord and Savior. Kaya mula noon, si Pablo po, ginamit niya yung kanyang buhay upang saan mang lugar, saan mang dako, patuloy siya po ay nagpahayag ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat naranasan po niya yung kanyang saradong isip, ay ito po'y binuksan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na kanya po naunawaan. Ito po ang kapangyarihan ng mabuting balita, Gospel of Christ, hanggang sa ating kapanahunan. Hinding-hindi mabubuksan ang mga saradong isip. Hinding-hindi mabubuksan ang mga saradong kaisipan at pangunawa habang isang tao ay hindi lubos na nakakaunawa at nakakapakinig ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, sa ating pong kapanahunan, tayo po ay maging part para po ang mabuting balita patungkol kay Kristo ay ating pong maibahagi sa anumang kaparaanan. Kaya po makikita po natin na ang dyablo, si Satanas, ang trabaho po niya ay bulagin ang kaisipan ng maraming tao. Sapagkat kapag bulag ang kaisipan ng maraming tao, kontrolado niya po ito at nasa ilalim po ng kanyang kapangyarihan. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makikita po natin, kaya maraming tao ayaw pong sumampalataya. Marami pong tao nakakapit sa relihiyon. Marami pong tao makikipag-away sa iyo, makikipagdebate sa iyo, ipaglalaban nila ang kanilang tihiyon, ang kanilang kinakaanibang samahan, sapagkat bulag yung kanilang isip. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos na ito. Yung tinutukoy pong Diyos na ito, hindi po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos ng kadiliman na walang iba kundi si Satanas.
Kaya makikita niyo po yan yung word na Diyos, small letter po yung D, hindi po capital letter. Sapagkat yung Diyos na yan ay hindi po yung Almighty God, hindi po yung ating Ama, kundi yung Diyos ng kadiliman na walang iba kundi si Satanas. Kaya po, yan po ang trabaho po ni Satanas. Binubulag ang kaisipan ng maraming tao para hindi sa sumampalataya, hindi niya makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo naman po ng mga mananampalataya, hindi tayo papayag. Habang hindi po nauunawaan, habang hindi po tinatanggap, habang hindi po tinatanggap ng maraming taong ito na si Kristo po ang dapat nilang tanggapin bilang personal Lord and Savior, hindi tayo papayag sapagkat ito po ang makapagpapabukas ng kanilang saradong kaisipan. Muli po, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat yung ating mga isip ay binuksan ng ating Panginoon sapagkat lubusan na po natin ngayon nakilala ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po kung bakit po ngayon tayo ay narito po sa lugar na ito, dahil nagbibigay tayo ng araw, oras, panahon para ibalik ang pasalamat, papuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos through our Lord Jesus Christ. Ito ang dahilan kung bakit tayo gumagaya, kung bakit tayo nagbibihis, kung bakit yung araw ng linggo napaka-espesyal sa atin sapagkat nabuksan na yung ating kaisipan. Naunawaan na po natin na yung ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya ang ginagawa po natin ngayon ay walang hanggan po natin siyang pinasasalamatan, pinapupurihan, pinaglilingkuran, pinararangalan sapagkat ito ang ginawa sa atin ng Diyos, isang buhay na walang hanggan at naunawaan natin siya ang lubos na daan ng kapatawaran at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya po mga kapatid, tuloy na tayo po huwag bibitiw. Huwag na po talagang aalis sa makapangyarihang banal na kamay ng Diyos sapagkat ibinukas na po ng ating Panginoon ang ating mga nadimlan ng mga kaisipan at naunawaan na po natin ang mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ikalawa, kung bakit napaka-powerful po ang Gospel of Christ. The Gospel is giving a new heart. Alam niyo mga kapatid, ito po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Ang mga taong bato ang puso. Ang mga taong bato ang damdamin. Ang mga taong parang manhid na ang kanilang mga puso. The moment na ang mga taong ito ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoon, ay magpapasimula na yung batong puso na yon, yung matigas na puso na yon, ay palalambutin ng Diyos. Yung pusong hindi marunong magpatawad, ay matututong magpatawad kapag ang mga taong ito ay tunay na nakilala, tinanggap ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, huwag tayong titigil. Huwag tayong hihinto para sa ating po mga mahal sa buhay, para sa ating po mga kapwa, para sa ating po mga relatives, para sa ating po na mga kaibigan. Sapagkat ito po ang kapangyarihan ng Gospel of our Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi ng Ezekiel chapter 36, verse 26? The Lord said, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Makikita po natin mga kapatid na sinabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng panibagong puso. Ang inyong mga pusong masuwayin, ang inyong mga pusong matigas, ang inyong mga pusong bato, ay papalitan ko ng pusong masunurin, pusong malambot, pusong mapagmahal. Kaya ito po ang nangyayari. Napaka-powerful po ang Gospel
of our Lord Jesus Christ. Dahil dito magpapasimula na mababago ang puso, ang buhay, ang kaisipan ng bawat isang tao. Kaya po kasi ang isang tao ay nagpapakasama. Kaya po kasi ang isang tao ay nalilihis ng landas. Sapagkat ang kanyang isip sarado, ang kanyang puso matigas. Kapag nabago ang isip, nabago ang puso, magugulat po ang maraming tao na nakapaligid sa bawat isa po sa atin. Na dati po tayo ay pasaway, dati po tayo namumuhay ng may kasamaan, dati po tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. But the moment na tayo po'y na-renew ang ating kaisipan, nabuksan ang ating kaisipan, nabuksan ang ating puso, nagkaroon tayo ng bagong puso na mula sa Panginoon, tayo po'y lalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, napaka-powerful nung tinatawag na mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Kaya patuloy po ang bawat isa po sa atin. Ito po'y pagtulong-tulungan po natin mga kapatid, na ito po'y ikwento natin, i-testimony natin, i-testify natin, i-share natin, ibahagi natin. Gamitin po natin ang lahat ng access sa ating buhay. Even po ang ating mga sarili. Lahat po tayo talaga ay corporate na magtulong-tulong po talaga para po talaga maibahagi, ma-share ang gospel about Jesus Christ, sapagkat ito po'y napakamakapangyarihan. Ito po ang babago sa isip at puso ng napakarami nating mahal sa buhay, napakarami nating kapwa, napakarami nating mga relative sa buhay, sapagkat iyan ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung bakit po tayo ngayon ay patuloy na sumusunod, naglilingkod, at kung bakit po ngayon tayo ay narito, sapagkat ito po ang dahilan na bago yung ating puso. Dati po yung laman ng puso natin ay mga bagay na walang kabuluhan, pero ngayon yung laman ng puso natin, unang-una ang Panginoon. Kaya po tayo ngayon naglilingkod, sumusunod, sumasamba, sapagkat siya ang laman ng isip at puso natin mga kapatid. Sapagkat iyan ang bunga ng kapangyarihan ng mabuting balita na ating pong naunawaan, ating pong napakinggan, at ating pong tinanggap. Kaya huwag tayong papayag ng ating mga relatives, ng ating mga kapwa, ng ating mga kaibigan ay hindi po nila maunawaan, hindi natin maibahagi ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ikatlo, the gospel has power to save the lost or sinner. Yung pong mabuting balita patungkol sa ating may kapangyarihan na magligtas para sa mga makasalanan at mga naliligaw ng landas. Wala pong ibang tools, wala pong iba na makapagliligtas sa bawat isang taong makasalanan para sa kanyang kaluluwa na papunta sa impyerno, kundi ang tinatawag na mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Wala po. Kaya po, napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan, mapakinggan, tanggapin ng tunay ng bawat isa sa atin, ng bawat isang tao, ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Maunawaan niyang lubusan, sapagkat ito ang kapangyarihan na magliligtas sa bawat isang makasalanan, higit sa lahat sa bawat isang naliligaw. Ano po ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Pablo ay, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." So makikita po natin, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Hindi ko ikinahihiya na ito ay ibahagi, ito ay i-share, ito ay ikwento,
Sa anumang kaparaanan, patuloy ko itong ibabahagi, patuloy ko itong ikukwento kahit kanino, kahit sino pa ang kaharap ko, kahit sino pa ang kausap ko. Kahit anong sitwasyon, hindi ako titigil, hindi ako mahihiya na ito ay i-share, ito ay ituro, ito ay ibahagi. Why? Sapagkat naintindihan ni Pablo, it is the power of God that brings salvation to everyone. Naunawaan ni Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang mananalig. Kung wala pong magbabahagi, kung wala pong magsishare, kung wala pong magte-testify patungkol kay Kristo, wala pong mananalig. At kung walang mananalig, wala pong maliligtas. Kaya naunawaan ni Pablo, hindi ko kahit kailanman ikahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Church, panahon na po. Gamitin na po natin ang ating mga buhay, ang ating mga resources upang patuloy po tayo maging bahagi. Para ang lagi po nating ikwento, ang lagi nating i-share ay ang patungkol sa ating Panginoon. Kung bakit siya naparito, kung bakit siya namatay sa krus. O sa bawat isang taong nabibigatan sa kanilang mga problema at pagsubok, sapagkat sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi ni Jesus, "Halika kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Kaya mga kapatid, complete package po ang ating Panginoon. Meron kang pinagdadaan ng mabigat na problema at pagsubok, pwede mong i-share ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 11:28 hanggang 30. Sa lahat na napapagal, sa lahat na nabibigat ang lubha sa kanyang pasanin, sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ang tao po habang lumalayo sa Diyos, lalong bibigat ang kanyang sitwasyon sa buhay. Pero ang tao, kahit napakabigat ang kanyang pinagdadaanang problema at pagsubok sa buhay, habang lumalapit siya, pagaan ng pagaan ang pwede niyang maranasan. Kaya napakapalad po natin mga kapatid, sapagkat meron tayong tunay na Panginoon at Diyos na nakilala through our Lord Jesus Christ. Meron kang sakit, meron kang karamdaman, ang mga tao sa bagong tipan, nananampalataya, nagtiwala, nanalig sa po pwedeng gawin ng Panginoon sa kanila, ay nakaranas ng himala. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. At ang higit sa lahat mga kapatid, na sinasabi po ni Pablo, lahat ng mananalig, lahat ng maniniwala, lahat ng tatanggap kay Kristo Jesus bilang personal Lord and Savior ay magkakaroon ng tinatawag na eternal salvation through our Lord Jesus Christ. Kaya makikita po natin mga kapatid, it is the power of gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga believers, dapat ito po yung ating pong lagi
na laman ng puso at isipan. Huwag po tayong mahihiya. Huwag po tayong matatakot. Basta patuloy lang po nating ibahagi, patuloy lang po nating i-testify, patuloy lang po nating ikwento kung gaano kabuti ang Panginoon, kung ano ang layunin ng Panginoon, kung bakit siya naparito, sapagkat naranasan po natin ang tinatawag na grace ng ating Panginoon. Na kahit po tayo makasalanan, kahit po tayo masama, kahit po tayo marumi, pero pinatawad tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsampalataya, ng ating pagsisisi, at ngayon po'y naranasan po natin ang tinatawag na biyaya na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ng Lord sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, naligtas kayo hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Naligtas kayo dahil sa inyong pananalig, pananampalataya, at dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Kaya wala kayong maipagmamalaki, wala kayong maipagmamapuri, sapagkat tayo po'y hindi naligtas, hindi pinatawad ng Diyos dahil tayo gumawa ng mabuti muna. Naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nang mapakinggan natin, nang mabasa natin ang mabuting balita patungkol kay Kristo Jesus. It is the power of gospel of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kaya tayo po lahat, mga kapatid, ay meron na pong tinatawag na tayo po ay ligtas na, mga kapatid. Tayo po ay meron na pong buhay na walang hanggan, sapagkat nabuksan na po yung isip natin. Tayo po ay meron na pong bagong puso mula sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay meron na pong bagong pananampalataya through our Lord Jesus Christ. Ngayon po, ang dapat na lang po nating gagawin, tayo na po yung dapat yung maging vessel. Tayo na po dapat yung maging instrumento ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya siya nga po yung may sabi sa Matthew chapter 28, na tayo po talaga ay humayo, ipahayag ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Ito po ang mandato ng ating Panginoon nang bago po sa bumalik sa langit, na inuutusan niya ang mga unang alagad, ang mga unang manampalataya, na humayo sila, ipahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan. At sa ating pong kapanahunan, tayo po gamitin natin lahat ng ating resources para patuloy po tayo maging bahagi upang patuloy pong maipahayag ang mabuting balita, sapagkat makapangyarihan ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. And then last point, patungkol po sa kapangyarihan ng gospel of our Lord Jesus Christ. The gospel has the most important teaching. Ang ebanghelyo patungkol sa ating Panginoon. Ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Ito yung pinakamahalaga na katuruan o aral. Ito po, wala na pong most important teaching, kundi ang ebanghelyo, ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Kaya, wag po tayong manghihinawa, wag po tayong magsasawa na patuloy na maibahagi ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. I-share po natin ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon, sapagkat iyan ang pinakamahalagang aral na kailangan pong mapakinggan ng ating pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ng ating pong mga relatives at mga kapwa. Sapagkat iyan po ang pinakamakapangyarihang mabuting balita. In the book of 1 Corinthians 15:1-4, at ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya.
Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinapangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na diniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan na nasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Mga kapatid, ang aral patungkol kay Kristo sa kanyang pagsilang, sa kanyang pagkamatay, at sa kanyang muling pagkabuhay ay isang aral na pinakamahalagang aral na dapat nating maibahagi, dapat nating ma-share sa bawat isang tao na ating pong nakakasalamuha.